Ano raw ang pinagkaiba ng legend ng US and the world, Eli Tomac, and yung legend ng Philippines na Bornok Mangosong? Actually, magkaedad sila. Actually, pares sila nagsimula at 4 years old. Pero bakit iba yung level ni Tomac? Ito yung sagot natin dyan para sa shoutout dun sa nagtanong nito. And meron kasing formula yung tinatawag na compound effect sa science. So basically, yung formula na yon, yung final result, final na galing, equivalent to ito yung simula. Nagsimula siya ng, ito yung level ng galing niya. 4 years old sila. Multiplied by, open and close parenthesis, 1 rate na iginagaling niya, specific na training, raised to the time power. Gaano niya to katagal, consistently na ginagawa. Ang daming involved. You talk about yung talent ng tao. You talk about yung dalas ng kanyang pagte-training. You talk about yung consistency. Yun yung formula. Science to, guys, ha. So, samahan niyo ako. Nandito kami sa the playground. Tignan niyo to. Kung gusto natin magkaroon ng parang facility, we rent a home, 10,000 pesos per night. First time namin, and sulit naman. Pero eto, meron tong racetrack. Di ba, babe? May racetrack. Diyan. Alam nyo ba, nasa States, una, na pagkakaiba, ay merong mga ganitong lugar at full-time na facility na may mga RV sila, they're gonna hook up and they're gonna pay $150 per day sa training. Wala pa dun yung pagkain, kanya-kanyang motor, $150. Parang track fee mo yon and then training. Di ba? And then, dun na sila nakatira. So, wala tayong ganung facility. Etong area na to, dinidevelop namin, sana, na maging ganun, and consultant lang nila ako. Pero, come to think of it, kailangan natin tumira dito. Kung gusto mo aircon, 10,000. Yun ang problem sa Pilipinas. Wala tayong ganung resources. Hindi tayo ganun kayaman. Sino yung babayad ng ganun? Pero syempre, mas mura dito kung magsisettle ka lang ng tent and then all. Pero, track fee, 500 pesos. Which is napakamura. Sa States, $35. Pero, hindi nyo ba alam, lahat ng mga gumaling sa Amerika na pro rider, mga mayayamang pamilya. So, third world nation tayo, hindi tayo ganun ka-blessed doon financially. So, yung agad yung difference. Consistency, kasi if you do consistent training dito, small percentage ng growth, merong wear and tear sa motor. Gulong, pyesa, top and overhaul, pag nag 100 hours ka kaagad. In the States, they train 4 times a week. Practice lang. Jumping, scrubbing, cornering, whoops. You add it all up, whole day. They're professionals. And tayo sa Pilipinas, lahat po tang mga rider dito, expensive hobby. And to practice, train every day, masyadong mahal. So yun no, facility, at saka yung kakayanan nating sustain yun, may halaga. Pangalawa, iba po yung dirt nila. It's one thing, magtayo tayo ng facility rito. Mag-training tayo. Good job, guys. Nagkarga sila ng bikes nila kasi nag-train kami kahapon. So, it's one thing na meron tayong facility. Another thing is how, yung facility sa States, they prep it. Yung preparation nila doon ay sobrang mahal. Equipment, yung dirt. Sasabihin ko sa'yo, kung gagawin natin yun, halimbawa dito, masyadong mahal. Kailangan maraming riders ang babayad ng, say, siguro 1,500 pesos per track fee. Para masustain mo yun. Parang medyo sandy na ang lalim, so much resistance. So, ang hirap sumakay if you're not used to it. So, yun pa. Paano tayo gagaling? They practice on that difficult setting na well prep, ang lalim, sobrang gnarly, na lagi nilang inaayos ng ganun. Kala ninyo madali mag-ride sa prep track? No. It looks good sa video. Pero pag nag-ride ka doon, imagine mo nag-ride ka sa sand. Diba? Ang galing-galing mo sa hardpack, pagdating mo sa sand, iba. Tayo, lahat lang ng ating training dito, puro hardpack. So, Bornok and all the riders, we train on a hardpack. Magkarats man yan dahil umulan, pero hardpack pa din. Iba po yung kanila. Kaya ganun kalalalim yung rats nila. Wala tayong ganun dito. Kung ipe-prep natin ang ating racetrack na maging ganun,
mauubos ang pera ng nung lugar. Kaya nga, ganun lang ang singilan sa atin. O yung iba pa nga, walang bayad. Kaya 500 pesos lang po ang singilan sa truck. So, yun yung pangalawa. Wala tayong ganung klase ng actual na preparation ng truck at maintenance. Magkaroon ka man ng facility, kung i-maintain mo, halimbawa itong facility na to ng ganun, uubos ng napakalaking pera. Consistently. Hindi kayang i-sustain ng isang mayaman lang. Kailangan may tumulong, may babayad, merong maraming rider na tulong-tulong, they're gonna contribute kasi meron kayong facility na ganun. Pangatlo, yung talent pool nila doon, sobrang laki. Ilan po ang rider doon? Ilan lang ang rider sa Philippines? So for instance dito, kung yung anak ko, yung pamangkin ko, o si Bornok, numero 1, we are just one, parang isang ano lang tayo, isang lugar sa Amerika. Okay? Isang local area qualifier lang tayo. Sa Amerika, local, regional, and then lahat ng regional, national, ang laki ho ng Amerika. Sobrang liit ng land area natin kumpara sa Amerika. At dami na riders. At ang US rider ay hindi lang US rider kasi the best in the world goes to the US. It's a world. Kung gaano kadami ang world motocross rider, nandun sa US. So, kada gate drop nila doon, which is 3 times a week, karera, naglalaban-laban yung magagaling. So, itong mga magagaling na to, ayaw niyan matalo. So, they push each other to be better. So, yun yung tatlong bagay. Diba? Compound effect, nakita niyo yung formula. Ito yung end result. And then, ito yung pinagsimulan nila. Lahat naman nagsimula ng 4 years old. And then, pero ang usapan is 1 plus rate. Gaano ka percentage ng iginaling mo that time over the time power, which is gaano mo consistent ginagawa to. Guys, we can't sustain that. Kaya po, I hate to admit it, we cannot be on that level. Kasi po meron pong formula eh. Di ba? It's a compound formula or effect. Final result. This is Coach Sam Tamayo. Happy birthday, my wife, eh? To God be the glory. Beautiful place. So, galing kami. We train. And we're ready to go home. Yep.